Marami po ang hindi aware mga sangkay tungkol po sa usapin ng climate change. Hindi po alam ng maraming tao na ang ating mundo ay may kinakaharap ngayong malaking depekto o problema dulot nga po nitong climate change. Ngayon, ang tanong dito, gaano nga ba kahanda ang Pilipinas sa malaking dilobyo na paparating? Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng ating mga kababayan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At sa mga nanonood po sa Facebook, gawin nyo lamang po ito, saglit lamang po. Mga sangkay, habang nanonood kayo, sa actual video na ito, may makikita po kayo sa bandang taas na 3 tuldok kagaya po nitong nakikita nyong picture sa video. 3 tuldok, pindutin nyo po yan. Then may lalabas po na show more. Pindutin nyo po yung show more. At ayun lang mga sangkay. So ito na nga po, pag-usapan po natin itong matinding nagaganap ngayon sa ating planeta. Ito po ay patungkol sa climate change. Ang tanong kasi dito, ano nga ba ang paghahanda ngayon na ginagawa ng Pilipinas? Dahil nga po, in 2030, dadating di umano, kapag hindi po naagapan itong climate change ng world leaders by 2030, which is malapit na, mas magiging masama na ang panahon at mas magiging delikado na ang kalagayan ng ating planeta. So eto mga sangkay, meron pong ginawang documentary ang GMA. At eto, tingnan po natin kung ano nga ba ang plano o paghahanda ngayon ng Pilipinas tungkol dyan. Ngayong 2024, mahigit 500 billion pesos ang budget ng pamahalaan para sa pagtugon sa climate change. Mas mataas ito ng 17% kumpara sa budget noong nakaraang taon. Pero sa taon-taong super bagyo na tumatama sa bansa dulot ng climate change, sapat ba ito? Okay. Yung mga bagyo na tumatama sa Pilipinas, ito po ay dahil sa climate change. Kung papansinin nyo ngayon mga sangkay, sa mga probinsya na tinatamaan po ng matinding bagyo, ito po ang resulta dahil nga po sa climate change. At ang delikado na ito mga sangkay, mas lalala pa di umano ito sa mga paparating pang mga taon. Lalong-lalo na, isa sa mga timeline ng simula ng hagupit ay 2030. Malapit na po yan. Ngayon pa nga lang mga sangkay, nararamdaman na po natin. Maraming mga bansa ay apektado. At dahil po sa climate change, marami rin po mga syudad sa Pilipinas ang lulubog sa mga darating na panahon. Here's what you need to know. Ayon sa Department of Budget and Management, 21.3% ang average increase ng climate-related expenditure mula 2015 hanggang 2023. Gagamitin ang budget para sa climate change mitigation and adaptation strategies ng pamahalaan, alinsunod sa National Climate Change Action Plan. Ano nga ba ang nakapaloob sa Climate Change Action Plan ng bansa? May 3 pangunahing estratehiya po ito na mas mapaigi ang adaptive capacity at resilience ng ating mga communities at ng ecosystems laban sa climate change. Particular po, meron pong priority strategy sa pagtutok sa climate and disaster resilience ng mga communities at mga institutions. Pangalawa po yung pagtutok sa pagpapaigting ng resilience o katatagan ng ating mga ekosistema. At ang pagtutok sa pagkamit ng ating development aspirations sa paraan na mababang ating emissions. So ito po yung tinatawag na low carbon development. Sa ilalim ng National Climate Change Action Plan, may 7 priority areas sa pag-address ng climate change. Yan po yung National Climate Action Plan. 7 area sa pagtugon ng climate change. Kabilang dyan ang food security, water sufficiency, ecological and environmental stability, human security, climate-smart industries and services, sustainable energy, at knowledge and capacity development. So yan po mga sangkay ha. Yan po lahat. Para po ma-secure natin ang ating bansa, yan po ang kailangan gawin sa Pilipinas. At siguro sa buong mundo na rin. Halos ganyan din po mga sangkay kasi nga po malaking problema itong climate change.
Yes, of course, na may mga sigalot na mga bansa, pero ito po ay mas mahalaga sa lahat ng mga problema ngayon na kinakaharap ng ating mundo. By 2028, target na mas mapabuti ang adaptive capacity at resilience ng mga community sa mga ito. Gaya ng pag-ensure ng food availability at access sa kabila ng banta ng climate change. At successful transition sa paggamit ng renewable energy. Sa climate change expenditure ng national budget, water sufficiency projects ang may pinakamalaking allocation na 294.46 billion pesos. Yan po yung mga nakikita yung numero, yan po yung mga budget for preparation sa climate change na ito. Kabilang rito ang mga improvements ng sanitation infrastructures. Pero ayon sa Ibon Foundation, tumaas man daw ang budget para sa climate change, hindi nabigyang prioridad ang mas urgent na pangangailangan gaya ng food security, pagkasira ng kalikasan at kahirapan. Ayun lang. Halimbawa na lang ang pagbabawas ng budget para sa environmental protection. Nasakop ang waste at wastewater management, pagkontrol sa polusyon at proteksyon ng biodiversity. Yan pa naman ang pinakamahalaga mga sangkay. Malaking problema po yan sa ating kalikasan Dapat ito po talaga yung isa sa tutukan ngayon. Mula sa 23.8 million pesos noong 2022, 21.8 million pesos na lang ito ngayong 2024. Ang baba. Sa flood control projects naman, nakalaan ang malaking bahagi ng budget para sa water sufficiency, na posible sanang ilaan para masigurong may maayos na supply ng tubig sa buong bansa. Maganda yung nilagay sa Climate Change Action Plan na priority dun sa sustainable management ng water resources. Ibig sabihin, i-manage mo yung rekurso sa tubig para may sapat na malinis na tubig yung ordinaryong Pilipino. Yung accessible siya, nasa abot kayang halaga. Hindi namin sinasabi na hindi kailangan flood control, kailangan naman talaga yon. Pero paghahani ng priority, sana naman mas inaangat dun sa paghahani ng prioridad yung pangailangan ng ordinaryong Pilipino. Sa usapin naman ng renewable energy, halos 200 bilyong piso ang nakalaan sa pagpapalawak ng paggamit ng sustainable at renewable energy. Yan po sustainable energy budget. Nandyan po yung 180.72 billion. Yan po yung halimbawa na lamang yung windmill, yung mga ganyan mga sangkay. Wala kailangan po talagang pagandaan natin itong climate change kasi mahirap kung andyan na, nananalasa ng mga sangkay tapos saka pa lamang po. Kita nyo ang nangyayari ngayon sa Davao? Grabe. Nakaka-alarma. How much more kung mangyayari ito sa iba pang panahon, dulot na po nitong hagupit ng climate change. Ngayon pangalang mga sangkay, nararamdaman na po natin. 155.4 billion pesos mula rito ay nakalaan para sa railway projects. Dadagdagan ang mga tren sa bansa na makatutulong daw para mabawasan ang greenhouse gas emission mula sa mga sasakyan. Ayon sa Ibon Foundation, imbis na railway projects, dapat sanang inilaan ang budget sa transition sa paggamit ng mas malinis na enerhiya. Actually, tama, no? Sa major source of emissions ay yung enerhiya. So dapat mas malaking pondo nilala ng gobyerno para mag-shift towards renewable energy. Sana gano'n na lang sa renewable energy po tayo nag-focus. Kasi yan po ang mahalaga Kaya po lumalala ang climate change dahil nga po sa ubusok, dahil nga po sa mga sasakyan na yan. So, o kaya kailangan po natin na mag-innovate. Pumunta na po tayo sa mga renewable energy ngayon. Kasi ngayon, maraming mga bansa, yun na po yung transition nila Pero napaka-minor, negligible actually dun sa gastusin for 2024. So yung sustainable clean energy, napakahalaga yun. Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, bukod sa naunang National Climate Change Action Plan, nasa proseso na ang paggawa ng National Adaptation Plan at Nationally Determined Contribution Implementation Plan. Mga planong gagamiting roadmap para ma-meet ang climate targets ng Pilipinas. Ano nga ba ang pagkakaiba ng mga planong ito? Ayon sa DENR, ilalatag sa National Adaptation Plan ang adaptation strategies base sa climate analytics.
Nakapaloob dito ang adaptation strategies para sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura, fisheries, food security, water resources, ecosystems and biodiversity, population displacement at migration. Sa ilalim naman ng Nationally Determined Contribution Implementation Plan, tatalakayin ng iba't ibang polisiya sa energy, transport, industry, agriculture at waste sectors na may kinalaman sa low-carbon development. In fact, yung tutukan po yung mga priorities para sa i-improve po yung adaptive capacities ng tinatawag nating vulnerable communities at ang pag-i-ensure po ng adequate supply at kalidad ng ating pong resources tulad ng clean air, clean water, and other natural resources at ang pag-strengthen po ng ating resilience ng ating mga critical infrastructure, ng ating mga tulay, ng ating mga energy facilities, ng ating mga communication facilities at iba pang mga infrastructure, pati yung ating health facilities. At ang pag-i-ensure ng information and the governance institutions po para sa ating climate and disaster resilience. Tiyak na hindi madali ang paglaban sa climate change. Kaya malawakan ang mga plano at kailangan magtulong-tulong ang iba't ibang sangay ng gobyerno. Nagsisimulan pa lang tayo sa pagpo-provide ng budget sa mga ating tinatawag na unconditional targets para sa ating national determined contribution. Siguro sa pagdating sa tinatawag nating conditional targets ng ating national determined contribution kung saan nakadepende to sa pondo, capacity building, technology transfer na makakamit natin mula sa developed countries. Ito po ay inaayos pa natin. So, usbilang kasapatan, kulang palagi ang budget para sa tindi ng problema, para sa dami kailangang habulin sa mga targets natin by 2030. So, hindi talaga siya sapat. So, mas tanong sa atin, kung ito lamang ang iluluwa natin for addressing climate change, hindi ba dapat yung maximum benefit doon? At para maging maximum benefit doon, kailangan umayon sa plano. Mahabang proseso yan, ilang taon ang dapat gastos yan para ma-resolve yung issue ng climate change. Okay. So medyo mga sangkay, matinding usapin ang patungkol po sa climate change. Kasi problemado po ngayon mga sangkay ang buong mundo dahil nga po dito. Marami pong mga bansa ngayon ang hirap na. Especially in Europe kasi hindi po sila sanay sa matitinding mga pagbaha. Ngayon, binabaha na po sila. Noon, mga sangkay, malamig sa kanila pero ngayon sobrang init na. May heat wave na. So, lahat ng ito dulot po ng climate change. Ito mga paglakas sa mga bagyo, it is because of climate change. Ang Pilipinas walang takas po dyan. Nasa gitna pa naman po tayo ng karagatan. Archipelago. Ngayon, kung sakali na hindi po natin maaagapan ito ng maaga-aga pa, actually, late na nga po tayo di good luck po sa 2030. Patibayan na lang. Ganun na lang. No? Well, ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Tingin nyo ba sapat na itong paghahanda natin sa climate change? Dahil ito po ay nangyayari ngayon. Totoong nangyayari ito mga sangkay. Alam ko, busy po tayo sa usaping politika, but it's real happening right now, itong climate change, global warming. Ramdam na ramdam po yan ng buong mundo. Ngayon, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now guys, mayroon po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Pinag-uusapan po natin ngayon mga current events na nakasulat po sa Bible o Bible prophecy. Maganda po yung topic natin dito. Kaya naman, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na itong Sangkay Revelation, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.